Ako si Maria at ito ang aking kwento. Colton POV, Continuation of Flashback. Lumipas ang ilang taon. Dahil sa alam ko na mali ay pinigilan kong sarili ko. May mga pagkakataon na nakikita ko siya. Pero mas mabuti nito na nakatingin lang ako sa kanya sa malayo. Lumipas pang mga araw at naging taon na ay nakatanaw lang ako sa malayo. Masaya ako na makitang nakapagtapos siya at masaya siya kasamang daddy niya. Alam ko na magagalit sa akin si kuya kaya mas pinili ko na lang na hindi gawin kahit pa alam ko sa sarili ko na mahal kong anak niya. Hindi ko nga alam pero wala na nga akong interes sa mga babae. Sa totoo lang ay nakikipag-inuman man ako pero hindi na ako gumagalaw ng kahit na sinong babae. Wala na akong ganang makipag-fling tulad ng ginagawa ko. Lumalaki na si Tin at nag-aaral na siya. Mas madalas na ako nandito sa Pilipinas. Ilang taon ako nagtatago para hindi ako makita ni Ana. Minsan nga gusto ko na magpakita sa kanya pero kapag gagawin ko naman ay naduduwag ako. Ano ba kasi ang dapat kong sabihin sa kanya? Hi, ako si Colton. Akong ninong mo't mahal kita. Kapag siguro tong sinabi ko sa kanya, alam ko na matatakot siya sa akin. Alam ko ang tama't alam ko na hindi siya magiging akin. Alam ko kasi na malaki ang chance na hindi niya ako magugustuhan. Gwapo lang ako pero maliban sa gwapo, ako ay wala na. Masyaayawan niya ako kapag nalaman niya na ninong niya ako. Sa kanya lang bumaba ang confidence na meron ako. Daddy, kailan po ako magkakaroon ng mommy? Tanong sa akin ni Tin. Habang nanonood kaming dalawa ng movie dito sa room niya. Gusto mo na bang magkaroon ng mommy? Opo, gusto ko na tapos mga kapatid po. Gusto ko po yung marami, sabi sa akin ni Tin. Ilan bang gusto mong kapatid? Gusto ko po ng 4, sagot niya sa akin. Ang dami naman po, natatawang sabi ko sa kanya. Opo, kasi gusto ko po na maging maingay po ang house natin. May house na tayo pero wala ka naman pong asawa. Kung iniisip mo po na hindi mag-asawa ng dahil sa akin ay wag po. Sana po'y mag-asawa ka po. Okay lang po ako, sagot niya sa akin. Gusto ko nang mag-asawa kaya lang kasi. Kasi hindi ako gusto ng gusto ko. Mahal ko siya pero hindi niya ako mahal, sabi ko sa kanya. Sinabi mo po ba sa kanya na mahal mo siya? Hindi na kailangan baby dahil alam ko naman ang sagot. Paano mo po nasabi na hindi kanya mahal kung hindi mo naman sinasabi sa kanya? Dapat po sabihin mo't kapag naman po sinabi niya na hindi kanya mahal, saka ka na lang sumuko sa kanya. Sabi ni Tin kaya napangiti na lang ako. Parang matanda ka na talagang magsalita, sabi ko sa kanya. Opo, big na po kasi ako eh. Opo, kaya kailangan mo na talaga ng kapatid, kaya lang kasi nahiya akong umamin sa kanya. May mga pangyayari kasi hindi ko pwedeng ipilit baby, sabi ko sa anak ko. Pero kung hindi mo po sasabihin sa kanya, ay baka po magsisi po kayo. Paano po malalaman kung hindi mo sinubukan? Baka po gusto ka rin niya, baka po mahal ka rin niya, at baka po mapunta siya sa iba, ikaw rin po. Tatandang binata ka na lang po at akong mawawala ng kapatid, sabi niya sa akin. May point naman siya pero kasi ang hirap talaga ng lahat ng ito. Ngumiti na lang ako sa anak ko dahil kahit pa ipaliwanag ko sa kanya, ay alam ko naman na hindi niya ako maintindihan. Alam ko kasi na masyado pa siyang bata para maging parte ng problema ko. Sapat na sa akin na ulo ko lang ang sumasakit. Ilang sandali pa'y nakatulog na kaagad ang anak ko. Nakangiti ko siyang pinagmamasdan dahil ang himbing ng tulog niya. Isa pa sa magiging problema ko ay paano pa niya ako tatanggapin kapag nalaman niya na may anak na ako. Hindi ko man tunay na anak si Tinay para sa akin ay anak ko siya. Siyang nag-iisa sa mga dahilan kaya nung susumikap ako. Pinatay ko ng TV at inayos ko ng kumot niya bago ako lumabas para pumunta sa room ko. Bagong lipat lang kami sa bahay na to at pinagawa ko to para sa magiging pamilya ko. Matagal na so I decided na lumipat na kami dito dahil hindi rin naman mangyayari ang gusto ko. Naglakad ako dito sa ospital at hindi ko inasahan na makikita ko dito si Ana at humingi siya ng tulong sa akin dahil ipapakasal siya sa iba. Sa tingin ko ito ang stepbrother niya. Gusto ko magpakilala sa kanya. Gusto ko siyang yakapin pero hindi ko naman magawa. Sapat na sa akin na masaya ako. Sapat na sa akin na nakalapit ako sa kanya. Kahit pang totoo ay nangihinang mga tuhod ko sa kaba. Sa tingin ko ay kailangan ko na talaga niyang tulong para palihim kong pumunta sa kaibigan ko. Kuya, bakit naman umabot ka sa ganito? Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ko sa kanya pero alam ko na hindi naman siya sasagot sa akin. Don't worry dahil ako nang bahala sa lahat at may ipagtatapat ako sa'yo. Matagal na ako nakatingin sa malayo. Matagal ko nang nakikita ang anak mo. Pinigilan ko dahil alam kong mali. Ayaw ko na magalit ka sa akin. I'm sorry kuya.
Hindi ko sinasadya na magustuhan at mahalin ng anak mo. Kapag may kailangan ka, ito tawagan mo lang ang dati kong calling card. Yun pa rin ang kontak ko. Sabi ko sa kanya taalis na sana ako. Pero nagulat ako dahil bigla na lang niyang hinawakan ng kamay ko. Ikaw na ang bahala sa anak ko. Sabi niya sa akin kaya may pumatak na luha sa mga mata ko dahil hindi ko to inaasahan kahit pahirap na hirap siya at sinabi niya ito sa akin. Kuya, sambit ko tumingin siya at tumango sa akin. Salamat, maraming salamat. Pangako, alagaan ko siya. Alam ko na baka matakot siya sa akin kaya hindi ko siya bibiglain. Gagawa na muna ako ng plano para lumapit siya sa akin. Sabi ko sa kanya dahil may kung ano na buhay sa akin. Pangako ko rin na ayusin ko lahat sa company mo at ibabalik ko to sa anak mo. Aayusin ko lahat kaya magpagaling ka. Kumapit ka lang dahil alam kong gustong gusto ni Ana na makasama ka kahit ako gusto ko rin. Magpalakas ka kuya, nandito lang ako. Sorry kung late ako pero nandito na ako ngayon. Sabi ko sa kanya. Sir, may naghahanap raw sa'yo, sabi sa akin ng sekretary ko. Who? Ana Sofia Mora. What? Bakit siya nandito? Hindi makapaniwala na tanong ko. Sasabihin ko po sa baba na hindi mo siya. Sabihin mo na maghintay siya. Sabi ko sa sekretary ko. Kilala niyo po ba siya, sir? Huwag mo siyang paalisin. Sabi ko na para bang naiinis na ako. Pero hindi ko alam ang nararamdaman ko ngayon. Talagang kinakabahan ako. Hindi ko kasi inaasahan na pupunta siya dito ngayon. Nag-iisip pa lang naman ako na magiging plano ko pero bigla na lang siyang dumating. Kailangan ko mag-isip kaagad ngayon dahil ayaw ko nang paghintayin siya ng matagal. Kahit na wala naman talaga akong meeting ay sinabi ko sa kanya na may meeting ako. Ang hirap naman ng ganito. Shit, ano bang gagawin ko? Shit, mag-isip ka. Mag-isip ka, Colton. Huwag kang bobo ngayon. Mag-isip ka ng mabuti. Kausap ko sa sarili ko. Kahit pa hindi ako sure kung bakit ba siya nandito, may bigla ko naisip na sa tingin ko ay makakatulong sa akin. Kailangan ko itong gawin. Kaysa pagsisihan ko, kaya naman, buwan ng pasya ko, kailangan ko siyang alukin kaagad ng kasal. Ito lang ang naisip kong paraan para hindi siya mawala sa akin. Gusto kong subukan kahit pa hindi ako sigurado. After 30 minutes, ipinaakyat ko na siya dito sa office ko. Sobrang kinakabahan ako dahil makikita ko na naman siya. Masyadong magaling ang tadhana at pinagtagpo niya kami. At ngayon nakausap ko na si kuya, ay alam kong ibinibigay niya na sa akin ang pahintulot niya na makasama kong anak niya. Kung kanina'y kinakabahan na ako, dumoble pang kaba ko ngayon. Pero pinilit ko pa rin na ayusin ang sarili ko para naman maging cool ako sa mga mata niya. Seryoso ako nakikipag-usap sa kanya at pinigilan ko ng ngumiti kahit pang ganda-ganda niya. Bigla na lang dumakot tingin ko sa labi niya at hindi ko maiwasang hindi mapalunok. Iniisip ko kung ano nga ba lasa ng labi niya. Siguro sobrang lambot nito. Sobrang sarap siguro nito. Shit, hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi tigasan. Ngayon pa talaga, sa harap pa talaga ng babaeng mahal ko. Sa babaeng sobrang inosente. Ngayon pa lang ay mukhang mahirapan na ako na gawin ang kaharutan ko. Pero bago yan, kailangan ko na muna siyang mapapayag na pakasalan niya ako. Yun muna bago ang mga pantasya ko sa kanya. Napaghahalata na talaga ako nakulang sa B-life kaya ako nandito ngayon. Bigla na lang kasing nabuhay ang lahat ng init na itinatago ko ng ilang taon. Ang hirap pala ng ganito. Gusto ko tuloy maligo ng wala sa oras para lang mawala itong nararamdaman ko. Nang makaalis na siya, saka lang ako nakapahinga ng maayos. Mukhang mahirapan akong mapapayag siya, kaya kailangan ko na talagang gumawa ng hakbang para lagi ko na siyang makita. Hindi na ako pwedeng maging panatag, dapat na akong umaligid sa kanya. Kung gaano kagaling sa negosyo ay kinapalpa ko naman ngayon. Araw-araw ako nagpapadala sa kanya ng bulaklak. Para ako nanliligaw pero hindi niya alam na sa akin to galing. Masaya ako dahil inuuwi niya ito sa bahay nila. Minsan nakala niya pinagtatagpo lang kaming sinasadya ko yun para na akong baliw na baliw sa kanya na may tama naman dahil matagal na akong baliw. Wala pa rin siyang sagot pero wala akong choice dahil natikman ko ng labi niya kaysa mas lalo na akong mabaliw sa kanya. Wala na akong dahilan para sumuko at ang tanging alam ko na lang is ang pulso niya. Pero bigla na lang ako natuwa dahil sa wakas pumayag na siya. Saka na lang ako hingi ng tawad sa kanya dahil ginamit kong sitwasyon niya para lang maging akin siya. Wala akong ibang gusto kundi ang makasama siya. Kahit pa excited ako sa magiging kasal namin ay mas pinili ko na magpanggap na hindi. Dahil alam ko na marami siyang ginagawa ngayon kaya gusto ko na wag siyang i-pressure sa kasal naming dalawa. Dumalo ulit ako kay kuya dito sa ospital. Kuya, kumapit ka lang. Mamaya magpapakasal na kami ni Ana. Kaya sana gumaling ka na dahil kailangan ka ng anak mo. Kailangan mo magpagaling dahil pupunta ka pa sa kasal naming dalawa. Kausap ko sa kanya pero nakita ko na may pumatak na luha sa mga mata niya. Kuya please, huwag ka na munang sumuko. Kailangan ka ni Ana. Naiiyak ako dahil kahit pa alam kong nahirapan siya, hinihiling ko pa rin na magstay siya at lumaban siya para sa anak niya. Alam ko kasi na sobrang mahal na mahal siya ng anak niya.
At alam ko na kaya itong ginagawa ni Ana dahil sa kanya. Kahit ako'y gusto ko rin talaga na gumaling na siya. Ang totoo ay nakaayos ng lahat para dalahin siya sa US at doon namin siya dadalahin para gumaling na kaagad siya. Inayos ko na rin ang lahat sa company niya. Hindi pa man totally pero paunti-unti na dahil sa kagagawa ng mag-inang niyon. Alam ko na biglaan ito pero nasa plano ko na talaga na mamaya na kami ikakasal. Sinundo ko siya kaya lihim ako napapangiti dahil halatang hindi pa rin siya ready. Sorry love, pero sa tingin ko, ito na talagang tamang araw para magpakasal na tayong dalawa. Saad ko sa sarili ko. Ang ganda niya. Sobrang ganda niya. Kahit pa pinaniwala ko siya na contract marriage lang ito at para sa akin ay totoo. At wala akong balak na sayangin ang lahat ng ito. Natuloy ang kasal naming dalawa at masayang masaya ako. Pero ang sayang naramdaman ko ay bigla na lang naglaho dahil sa hindi inasahang pangyayari. Bigla na lang kaming iniwan ni kuya kahit ako'y naiyak sa nangyayaring ito. Sa gabi talaga ng kasal namin, sa ganitong date talaga niya kami iniwan. Parusa niya ba ito sa akin? Bakit naman ganito? Ayaw ba niya na maging masaya kami ng anak niya? Paano kami magsa-celebrate ng anniversary namin kung ganito? Pero siguro nga napagod na talaga si kuya. Baka nga hindi na talaga niya kaya pa ang sakit. Baka nga sobrang nahirapan na talaga siya ngayon. Hindi ko rin naman siya pwedeng sisihin pa. Kaya ang kailangan kong gawin sa ngayon ay siguraduhin na magiging maayos ang lahat kahit pa nasasaktan ako na makitang umiiyak ang asawa ko. May asawa na nga talaga ako pero ang kapalit naman ito ay si kuya. Ang isa sa naging mabuti sa akin. Pangako kuya, hindi ko iiwan si Ana. Aalagaan at mamahalin ko siya. Salamat sa lahat at paalam kuya. Kausap ko sa kanya. Marami ang nangyari kaya mas pinili ko na sa akin na lang siya tumira. Ang bahay nila ay sa kanya pa rin. Ako lang din naman ang bumili at saka ko na lang itatanong sa kanya kung ano ba ang balak niya doon. Kung ibebenta niya ba o kahit na ano, ay hahayaan ko siya. Kaya ko siyang buhayin kaya ayaw ko na sana na magtrabaho pa siya. Pero kasi alam ko rin na mahal niyang ginagawa niya. Kaya hinayaan ko siya kahit pang totoo ay nagsisimula na ako mainis at magselos sa principal na halata namang type ang asawa ko. Oo, asawa ko. Kahit pa ako lang ang may alam ng totoo ay para sa akin siyang asawa ko. At masayang masaya ako na katabi ko na siya palagi sa pagtulog ko. Masaya ako na kahit pa inosente siya ay unti-unti ko nang binubuksan ng mundo ng kahalayan sa kanya. Kung sa school ay siyang teacher, dito naman sa loob ng silid naming dalaway ako. Ako magtuturo sa kanya ng mga dapat niyang malaman. Kahit pa alam kong nahihiya siya sa akin. Alam ko na nagtataka na siya. Pero masaya ako na akong unang tao nang bubukas sa kamalayan niyang ito. Gagalingan ko para naman hindi to maghanap ng iba. At wala siyang choice dahil wala akong balak na ibigay siya sa iba. Mamamatay na muna ako bago mangyari ang bagay na yun. Walang pwedeng umagaw sa akin sa kanya. Lagi na lang akong first base. Pero okay lang dahil kaya ko namang magtiis. Hindi ko siya pipilitin kung talagang ayaw niya. Ang lahat ng pag-aalala ko noon na hindi niya matatanggap si Tin ay naglaho dahil ngayon ay magkasundo na talagang dalawa. Parang ako na nga itong hindi parte ng pamilya namin. Pero okay lang naman dahil mas mahalagang masaya at maingay na ngayon ang pamilya namin. Minsan talaga iniisip ko kung businessman ba ako o baka naman artista na ako. Ang galing kasi ng acting skills ko. Kahit pa alam ni mommy na may asawa na ako, ay nagpanggap pa kaming dalawang hindi namin alam. Alam ko naman na tamang babae ang napili ko. Kahit nga siguro ayaw niya, wala siyang magagawa dahil wala talaga akong balak na magpalit ng iba. Medyo naawa ko sa part na alam kong natatakot ang asawa ko sa kasungitan ni mommy. Matari talaga siya pero masasabi ko ng mommy ko pa rin ang pinakamabait na matari na nakikilala niya. Maldita with the heart ang mommy ko at alam kong ginagamit niya lang ito ngayon para alamin ko mabuting babae bang pinakasalan ko. Anak, parang naawa ko kay Ana. Ang bait kasi niya, sabi sa akin ni mommy. Inaapi mo yata mom sinasabi ko sa iyo mom. Mabuting babae ang asawa ko, magaling akong pumili. Pagmamalaki ko pa talagang mayabang ako sa part na to. Siya ba yung tinutukoy mo sa kwento mo kay Tin? Tanong niya sa akin. Pasaway talagang anak ko, sinabi niya pala kay mommy ang naging usapan namin. Kaya ano pa bang maitatago ko sa mommy ko kung alam niya ng lahat ngayon? Pero tama naman siya. Si Ana naman talagang tinutukoy ko. Pero tong mommy ko nagsasabing naawa siya sa asawa ko pero kapag may pagkakataon kami na hinaharot ko si Ana bigla na lang dumarating. Sobrang wrong timing siya palagi kaya inaasar ko na lang din talaga siya. Pero pinapagalitan ako dahil panay ko raw papak ang labi ng asawa ko. Dito na nga lang ako nakakaskor. Sa labi na lang tapos ipagkakait pa niya. Malapit ng birthday mo, anong balak mo? Tanong niya sa akin. Wala naman mom, siguro sa bahay niyo na lang para makapuntang mga kamag-anak natin. Ipapakilala ko rin kasi sa kanilang asawa ko. Isama mo niya na rin ang ilan sa mga business partner natin. Sabi ko sa kanya. Tama ka, nakangiti na sabi niya sa akin.
Ipapakilala ko sa kanilang babaeng mahal ko, ang asawa ko na pinili ko. Mas pinili namin na hindi sabihin sa kanya na birthday ko para naman magulat siya. At talagang nagulat siya tapos pasaway pang pinsan ko. Gumawa pa ng eksena kaya grabing kabang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Pasaway kasi talaga siya. Masaya na pero may mga tao talagang nagagawa ng hindi maganda. Kahit pa wala namang ginagawa sa kanila si Ana. Akala ko itong malulungkot ko na birthday dahil nalungkot ang asawa ko pero hindi pala. Dahil itong pinakmasaya kong birthday. Hindi ko maniniling sa kanya pero kusa niya itong ibinigay sa akin at walang paglagyan ng saya sa puso ko. Masaya ako, sobrang saya ko. Sisiguraduhin ko na may mabubuo dahil handa na ako. Handa na ako maging amang na magiging anak namin. Lumipas ang mga araw at naging maayos ang lahat sa amin ng asawa ko. Nasabi ko na rin sa kanya na mahal ko siya. Ayaw ko nang itago pa dahil yun naman talagang totoo, mahal na mahal ko siya. Pero minsan talaga ay may mga sumusubok talaga sa amin tulad na lang nitong mga kaibigan ko. Itong asawa ko hindi ko alam kung mahal ba talaga niya ako pero hindi man lang siya mahigpit sa akin. Hindi niya man lang ako pinigilan. Talagang gusto pa niya ako na pumunta. Pumunta ako pero ang totoo umuwi ako sa kondo ko dahil may balak na kakaibang mga siraulo. May mga babae ba naman na nakahubad tapos nagsasayaw. Para sa akin ay ang asawa ko lang ang pinakamaganda sa lahat. Walang iba kundi si Ana. Anong oras na ako nagising at talagang nataranta ako. Good boy ako, wala akong ginawa pero natakot ako na baka magalit siya sa akin. At nagalit nga talaga siya kaya hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil sa iniisip kong galit niya sa akin. Maaga pa akong nag-out sa office para sunduin siya dahil ayaw ko na umuwi kaming dalawang galit siya sa akin. Inosente talaga ako, wala akong ginagawang masama kaya alam ko sa sarili ko yon. Mabuti na lang talaga at mabait talagang babaeng mahal ko. Wala akong masabi sa kabaitan niya sa akin. Malawak rin ang pangunawa niya sa mga bagay-bagay. Masaya ako na siya talagang minahal ko. At wala akong pagsisising nararamdaman ngayon. Sa totoo lang, gusto ko talaga na magpakasal kami ulit na dalawa. Pero gusto ko rin na paghandaan ito dahil ibibigay ko talaga sa kanya ang isang magarbo at masayang kasal. Hindi tulad ng original naming kasal na tahimik at kami-kami lang. May mga trabaho ako na kailangan kong tapusin kaya naman kahit paayok ko siyang iwan ay talagang kailangan kong pumunta sa mga business trip ko. Pero thankful ako kay mommy dahil inalagaan niyang asawa ko. Miss na miss ko na siya at gusto ko na talagang umuwi sa bahay. Gusto ko na siyang mayakap at mahagkan. Kaya naman ginawa ko lahat ng makakaya ko para lang makauwi ako kaagad. Yung excited at masaya ko dahil makakauwi na ako. Miss na miss ko na talaga siya. Kaya lang masama pa lang pakiramdam niya. Gusto kong dalahin sa ospital pero ayaw naman niya. Hanggang sa sinabi niya na sa akin na buntis siya. Walang paglagyan ng saya sa puso ko. Sobrang saya ko na malaman na buntis siya. Ito talagang hinihintay ko at mabuti na lang malakas talagang sperm ko dahil may nabuo agad. Mabuti na lang talaga at may dahilan na ako para hindi na siya pumasok sa trabaho niya. Kinausap ko pang principal na yon na wag nang lapitan ng asawa ko. Mabuti na lang at nakinig kaya naman tinuloy kong pagbibigay ng sponsor sa school nila at para rin yun sa mga bata. Kahit naman sundin niya ako hindi ay bibigay ko pa rin naman. Pero mas malaki ang binigay ko dahil natuwa ako sa kanya. Ang buong akala ko talaga ipaglalaban pa niyang pagkagusto niya sa asawa ko. Kahit pa nagawin niya ito, wala rin namang mangyayari dahil buntis na si Ana. Kaya akin na talaga siya. Gusto ko siyang ingatan at talagaan pero kung saan pa nagsisimula na maging masayang pamilya namin ay saka naman bumalik si Christina, ang mommy ni Tin. Ang lakas din talaga ng loob niya na bumalik. Gulo ang dala niya at nasaktan niyang anak ko. Nasaktan niya si Tin kaya pating asawa ko ay malungkot at apektado. Naging tahimik ang bahay namin. Nawalan ng sigla dahil kay Christina kaya sinisisi kong sarili ko. Naiinis at nagagalit ako sa sarili ko. Ang akala ko kasi malinaw sa kanya na may asawa na ako ngayon. Na may pamilya na ako pero tama nga talaga si mommy. May lihim na agendang babaeng ito. Umiwas kami sa kanya kaya homeschooling na lang si Tin pero gulo talagang hanap niya. Hindi alam ng asawa ko na makikipagkita ko sa babaeng ito. Colton, thank you kasi pumayag ka na makipagkita sa akin. Sabi niya takmang yayakapin niya ako. Pero lumayo ako sa kanya. Bumalik na ako, hindi na ako aalis. Pwede na nating buuhin ang pamilya natin. Ako, ikaw at si Tin, sabi niya sa akin. Kaya malamig ko siyang tinignan. Sa tingin mo ba ako pa rin ang dating Colton na niloko at iniwan mo? Tanong ko sa kanya. Alam ko na mahal mo pa ako. Nangako ka sa akin noon na pakakasalan mo ko di. Bata pa tayo nung sinabi ko yan pero marami nang nagbago ngayon. Lalo ng pagmamahal ko sa'yo, wala na. Dahil isang babae na lang ang mahal ko and that is my wife. Sabi ko sa kanya. No, that's not true. Alam ko na ako pa rin ang mahal mo. Kaya mo nga inalagaan si Tin, hindi ba? Dahil mahal mo pa. Dahil sa narinig ko, hindi ko mapigilan ng tawa ko. Hindi ko talaga alam kung saan ba siya kumukuha ng lakas ng loob
para sabihin sa akin na babalik siya. Ano bang tingin niya sa akin? Masyado niyang nilalait ang pagmamahal na meron ako sa asawa ko. Ngayon niya pag gustong lasunin ng utak ko, isisingsisi na ako sa asawa ko. Dahil hindi ko siya naisip, naging mabait pa ako sa babaeng ito pero bakit nga ba ako magiging mabait sa isang katulad niya? Hindi ko kailangan dahil nasasaktan ng pamilya ko. Ang mag-ina ko, lalo ng asawa ko na walang ibang ginawa kundi ang maging maunawain at pagbigyan siya. Pero patuloy niyang sinisirang tiwalang ibinibigay sa kanya. Hindi niya ito kayang pahalagahan kaya sa tingin ko, kailangan ko na mas linawin pa sa kanyang lahat ng nasa nakaraan. Naging parte siya noon pero hindi na ngayon. At hindi na kailanman, nainis ako, nagagalit ako dahil sa sarili ko. Kaya itatama ko na ngayon. Ayaw ko na siyang intindihin pa, naawa ako sa kanya dahil hindi lang kami naging magkarelasyon noon kundi naging matalik ko siyang kaibigan. Tumingin ako sa kanya. Noon pa man lagi ako naawa sa kanya kapag nakatingin ako sa mga mata niya, pero wala na ngayon. May nagbago na nga talaga sa akin. Kasi kahit away hindi ko na ngayon maramdaman sa kanya. Hindi ko alam kung bakit manlakas ng loob mo pero simula nang lokohin mo ko, ay doon na walang pagmamahal ko sa'yo. Sasabihin ko ulit para malinaw. Hindi porket inalagaan kong anak mo ay umaasa ko na babalikan mo ko, na magkakabalikan tayo. Inalagaan ko siya dahil inabandona mo siya. Inalagaan ko siya dahil naawa ko sa kanya. Hindi ko to ginawa para sa'yo kasi ang totoo, kung ikaw ang iniisip ko ay baka wala si Tin sa buhay ko. Baka hinayaan ko lang siya noong iniwan mo siya sa labas ng kondo ko. Minsan nga tinatanong ko sarili ko, bakit ko ba inalagaan ang anak ng taong nanloko sa akin? Pero alam mong sagot dahil walang kasalanan sa akin ng bata. Walang kasalanan si Tin. Hindi niya kasalanan ng mga kasalanan na ginawa mo. Sabi ko sa kanya habang nakatingin ako sa mga mata niya. Hindi niya deserve ang makasariling inang katulad mo. Na sarili lang ang tanging iniisip na walang pakialam kung may masasaktan. Dahil ang tanging gusto lang ay mapasaya ang sarili niya. Sabi ko sa kanya. Hindi na ngayon, bumalik na ako. Believe me, nagbago na ako, binalikan na kita. Akong binabalikan mo, hindi ang anak mo. Wala ka pa rin talagang pagbabago. Pinatunayan mo lang talaga na wala kang kwenta. This is the last time na sasabihin ko ito sa'yo. Tama na. Hayaan mo na ako. Hayaan mo na kami. Hayaan mo na maging masaya ang pamilya ko. Kasi masaya na ako. Paano ako? Paano ako? Paano tayo? Ikaw ang may gawa kung ano ko ngayon. Huwag mong isisi sa iba. Sabi ko tumalis na ako. Akin lang kayo. Sigaw niya habang papalayo ako sa kanya. Walang sayo, sabi ko at tuluyan na akong umalis. Wala na talaga siyang asahan sa akin dahil mahal kong pamilya ko. Mahal na mahal kong asawa ko. Magkakaroon na kami ng bagong miyembro ng pamilya. Tapos ng lahat sa amin, ang nakaraan ay mananatili na lang sa nakaraan. Hindi nito dapat pangbalikan. Aalis na naman ako dahil may business trip ako. Pero panatag naman ako dahil kasama nila si Leslie. Ang kapatid kong astig kaya lang may saltik. Sobrang kulit ng babaeng yun pero masaya ako dahil sa wakas ay umuwi na. Lagi na lang niyang pinag-aalala si mommy. Kahit palagi nag-away ang dalawang yon, ay alam ko namang mahal na mahal nilang isa't isa. Sobrang proud ako sa kapatid ko dahil walang sino man ang nakakapigil sa kanya na gawin ng pagpapasya sa kanya. Talagang ginagawa niya lahat para sa mga gusto at pangarap niya. Tumayo siya sa sariling mga paa niya. Hindi siya humingi ng kahit na ano mula sa amin. Kahit pa binibigyan namin siya ay ayaw niya. Siyang definition ng strong independent woman. Strong din naman ang asawa ko. Magkaiba silang dalawa ng personality. Masaya ako dahil magkasundong dalawa. Walang magiging problema kahit pa naiwan ko sa kanyang mag-ina ko at isa pa ang galing na alalay niyang ahas. Takot na takot si Christina pero hindi man lang nadala dahil nanggugulo pa rin. Buong linggo ako na natili sa loob ng hotel room ko. Lalabas lang ako kapag may meeting ako pero kapag walay ang sekretary ko nang gumagawa ng lahat ng kailangan ko. Mas okay sa akin na kasama ko to dahil may nautusan ako at ang isa pa sa dahilan ay hindi ako magkakasala sa asawa ko. Nasa paligid lang ang mga ahas kaya mas mabuting maging mapagmatsyag. Pero kahit pa naging maingat ako ay galit ang asawa kong sumalubong sa akin. Paano ba naman behave na nga ako nagpadala pa talaga ng edited pictures si Christina? Mukhang wala talaga siyang balak na tumigil. Mabuti na lang talaga at nakinig sa paliwanag kong asawa ko. Ngayong buntis kasi siya, ay mga nagbago talaga sa ugali niya. Nawawalang pagiging mahinhin niya. Para siyang naging ibang tao dahil marunong na siyang bumuga ng apoy. Saka well-trained na siya ni mommy. Sinasabi kasi ni mommy sa kanya na kapag may kasalanan ako, ay ako ang palalayasin niya at wag na wag siyang umalis dito sa bahay. Dapat ay ako lang ang dapat na umalis kung ano-ano na lang talagang tinuturo ng mommy ko sa asawa ko. Tapos itong isa naman naniniwala rin kaya ang ending akong pinagkakaisahan nila. Pero masasani na lang ako dahil mas okay yon. Dahil magkakasundo silang lahat, mas gusto ko yon, mas pabor sa amin yon. Akala ko'y okay ng lahat dahil nagpapahinga ako dito sa room namin pero bigla na lang ako nagising at tinanap ko kaagad ang asawa ko.
Hindi ko alam pero sobrang kinakabahan ako. Habang pababa ako ay narinig ako ng ingay na nagmula sa labas kaya doon ako kaagad pumunta at hindi ko inasana sa Christinang nandito. Baliw na talaga siya. Akala ko madadala na siya dahil to the rescue si Galong ang alagang ahas ni Leslie. Pero hindi pala. Dahil intensyon niya na talaga nasaktan ng asawa ko pero ang nakakalungkot ay si Tinang nasaktan niya. Takot na takot ako't sinisisi kong sarili ko. Nasasaktan ako sa sinapit ng anak ko dahil alam ko na nasasaktan siya. Sobrang takot na takot kaming lahat. Ang bata pa niya para mawala. Hindi ko rin kakayanin kapag nangyari yon. Dahil para sa akin ay anak ko si Tin. Para sa akin ay gusto ko siyang bigyan ng masayang pamilya. Gusto ko na matupad niya lahat ng mga pangarap niya. Gusto ko na lumaki siya na kasama kami ng mommy. Dahil alam ko kung gaano kamahal ng asawa ko si Tin. Kahit pa hindi niya itutunin na anak ay never niyang pinaramdam kay Tin na ilabas ito sa pamilya namin. Kaya pinagdarasal ko na rin na maging ligtas siya at nagpapasalamat kami dahil pinakinggan kami ng Panginoon. Hindi niya hinayaang mawala sa amin si Tin at habang buhay ko yung ipagpapasalamat sa kanya. Hinayaan ko si Leslie na asikasuhin ang kailangan para makulong si Christina. Nalaman namin nalulung pala to sa sugal kaya kailangan niya ng pera dahil hinahabol na siya ng mga pinagkakautangan niya. May kinakasama to pero nakulong na rin. Ako at si Leslie ang nagpapalitan sa pagbabantay kay Tin. May mga nakatalaga na rin para makasigurado kami na walang pupunta dito. Nagising na rin si Tin at nagpapalakas siya. Miss na siya ni Ana pero ayaw ko naman na mahirapan ng asawa ko sa pag-alaga kay Tin. Simula na makulong si Christina, naging tahimik na rin ang buhay namin. Wala na rin nagtangkang manggulo dahil kahit pang mag-ina na ng api sa asawa ko, hindi na makakalabas pa sa kulungan. Sabay-sabay silang mabubulok doon at isama na rin si Christina. Kinausap kong kaibigan kong doktor kung pwede na ba naming makasama sa pag-uwi si Tin at pumayag naman ito. Kaya naman kasama na namin siya sa pag-uwi galing sa ospital. Ang balak lang naman talaga naming dalawin siyang ay lalo na kagagaling ng asawa ko sa check-up niya. At sobrang saya ko dahil healthy si baby. Malusog ang baby namin at hindi na ako makapaghintay na makita siya. Sobrang gusto ko nang makita ang anak ko kahit pa hindi ko alam kung babae ba siya o lalaki. Kahit na ano pa'y talagang tatanggapin ko dahil anak ko siya. Magiging ate na talaga si Tin at alam ko na magiging mabuting kapatid siya sa mga darating niyang kapatid. Lumipas pang mga araw at tuluyan ng gumaling si Tin. Lumaki na rin ang tiyan ng asawa ko at malapit na naming malaman ang gender ni baby. Wala ka pa rin bang balak na pakasalan ulit ang asawa mo? Tanong sa akin ni mommy. Meron po ma'am. Talagang na-delayed lang dahil sa dami na nangyari. Sagot ko sa kanya. Bakit hindi na lang natin isabay sa gender reveal para isahan na lang tapos mas masaya pa? Suggestion naman ng kapatid ko na may point naman siya. Daddy, surprise mo po si mommy, nakangiting sabi ni Tin. May point kayo dyan, nakangiti na sabi ko sa kanila. Kaya magplano na tayo, nakangisi na sabi ng kapatid ko. Tama habang maaga pa, sa kabala ko na rin na bumalik kami sa US. Gusto ko na doon na lang kami muna ng pamilya ko, mas magiging tahimik kami doon. Sana lang pumayag si Ana, sabi ko. That's a good decision anak. Sa tingin ko ay dapat na doon na lang muna kayo, mas magiging okay ang mag-ina mo doon, hindi ba Tin? Sabi naman ni Mommy at tinanong pa niya ang apo niya. Opo, Grandma. Mas gusto ko po doon. Mas okay po sa malayo. Mas magiging masaya po kami. Sabi ni Tin kaya bigla akong naawa sa anak ko. Alam ko kasi ang dahilan niya kaya gusto niya nang umalis dito. Pero sa tingin ko dapat lang talaga na kami nang lumayo. Mas mabuti yon, mas payapa ang lahat at mas magiging masaya kami. Mamaya ay tatanungin ko ang asawa ko. Sana lang talaga ay pumayag siya.